manalangin. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, purihin ang inyong kalwalhatian at kadakilaan na araw-araw naming nararanasan, ngunit masigit naming tinitignan ang araw na ito. Itinakda mo ito, Panginoon, para sa inyong sarili at maging kapakinabangan sa amin na kami ay mamahinga sa aming mga kaluluwa na sa loob ng isang linggo na nakibakas sa kasalanan at nakiniig sa masamang sanlibutan ito. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat kayo ay nag-ingat sa amin sa loob ng isang linggo. At narito, O Diyos, kami na nagkakatipon upang sundin ang inyong kalooban at kayo ang maluwalhati sa araw na ito na itinakda mo. Samahan niyo nawa po kami, Panginoon, sa buong maghapon ng pagsambang ito, ang pagsama at biyaya din ng banal na Espiritu sa pagkaunawa ng inyong salita ay sa iyo namin isinasamo na kami ay samahan at mag-ilumin talaga sa aming mga madilim na kaisipan ang inyong salita upang magtulak ito sa amin na kilalanin ka bilang aming Diyos na manlilikha at bilang aming Diyos na banal sa aming kalagitnaan. Dalangin talaga namin, O Diyos, na kayo ang maluwalhati sa buong maghapong ito at samahan niyo kami, Panginoon, sa maikling pagtalakay ng inyong salita at kayo ang patuloy namin inaasahan sa oras na ito. Sa iyo po ang pasasalamat at papuri, O Diyos, sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, ito ang panalangin. Amen. So, ang wala naman specific topic na ibinigay sa akin sa umagang ito. Ngunit tignan natin ang mga ganitong bagay na maaaring nawawalan tayo ng ganitong pagtingin. May mga pag-iisip tayo na madalas na iniisip natin na deserve ng Panginoon. Kaya may mga bagay tayo na ginagawa na sa tingin natin ay nararapat ito para sa Diyos. Ngunit sa usapin ng mga karapatan ng Diyos ay hindi ito para ibigay natin sa Kanya ang bagay na deserve niya. Dahil karapatan niya ito, kundi tinitignan natin na nilikha tayo ng Diyos na magbigay luwalhati sa Diyos na ito. Dito tayo nilikha ng Panginoon. Dito tayo nilikha ng Panginoon at maaaring maglagay sa ating kaisipan ang tanong na ano ang pangkaraniwang kaisipan ng tao tungkol sa kaugnayan niya sa Diyos. So tignan natin ang mga bagay na ito. So marami sa panahon ngayon na entitled sa katangian ng Diyos, especially pag tumutukoy na sa love. Mamaya may babanggitin ako sinong taong ito na eksperto pagdating sa talakayan ng love, pero taliwas ito pagdating sa salita ng Panginoon. Ang iba ay expert dito sa usapin ng patungkol sa pag-ibig, ngunit sa magiging pag-aaral natin dito mamaya ay ito yung pinaka most violated attributes of God. Ito yung nagiging excuse nila pagdating sa kasalanan. Or worse, hindi na bumibigat sa kanila yung kasalanan dahil ang isip nila, pagka ginawa naman nila itong kasalanan na ito, ay tatanggapin pa rin sila ng Panginoon. Mahal pa rin sila ng Panginoon. At ang iba naman ay nararapat lang na i-sustain ng Panginoon ang lahat dahil nilikha niya ang lahat. May katotohanan sa mga bagay na ito, ngunit hindi ito ang pangunahin na dapat umiral sa ating kaisipan patungkol sa karapatan ng Diyos. Karapatan naman ng Diyos na mag-sustain sapagkat nilikha niya naman lahat. Karapatan ng Diyos na mahalin ang kanyang mga nilikha. O karapatan ng Diyos na ibigay natin ng papuri sa Kanya dahil ito yung gusto niya, ito yung gusto niyang mangyari sa atin. May mga katotohanan sa mga salitang iyon o sa mga pag-iisip na iyon, ngunit ito ba talaga yung dapat na pangunahing umiral sa atin? Ito ba yung talagang basic
na itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. At kung tayo man ay titingin sa usapin ng ugnayan ng tao sa Diyos, ay wala sa kasalukuyan nating nararanasan ang maaari nating tingnan tungkol sa kaugnayan natin sa Diyos, kundi babalik tayo dun sa umpisa. Tingnan natin dun sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, sinabi dito na pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Makikita natin na dito pa lang sa paumpisa, ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At ano ang pinakalayunin nito ng paglilikha ng Diyos na ito? Ang mga salitang ito ay maaaring mag-iwan sa atin ng ganitong katanungan. Ano ang pangunahing relasyon na namamagitan sa Diyos at sa tao? So hindi lamang maglalagay sa ating isip na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay sustainer, siya ang pinanggalingan ng buhay, siya ang dapat niya talagang gawin yan kasi Diyos siya, o dapat natin ibigay ito sa Panginoon kasi ito ang gusto niya. Ito ba talaga yung foundation? Maaring nating makita ang mga ganitong bagay. Yung inventor, di ba? Pagka ang invention niya ay para doon sa talagang kinakailangan, dapat yung kanyang nilikha na iyon, yung invention niya iyon, dapat talagang mag-operate, mag-function siya doon sa kanyang kung saan siya ginawa. Katulad ng washing machine. Hindi ka pwede naman maggiling doon ng kung anong bagay. Kundi talagang yung washing machine ay nilikha siya, yung invention na iyon ay para maging magaan sa atin ang paglalaba. Kung gawin mo sa ibang bagay, maglagay ka ng ibang bagay na hindi para dun sa para sa invention na ginawa siya, masasabi natin na parang may malfunction o mali talaga yung pag-iisip natin dun sa invention ng inventor dun sa kanyang bagay na nilikha. Ganito yung pinakalayunin sa atin ng ating Diyos kung bakit tayo nilikha. Sinabi sa ating tinalakay, sinabi sa ating verses na ating tinignan, ay nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Ganito ang maaari nating tignan na bagay na ito tungkol sa karapatan ng Diyos. So may karapatan ang Diyos sa kanyang nilikha. Ano ang maaaring hingin ng Diyos sa tao sa kanyang paglilikha? Tingnan natin ang mga bagay na maaaring magtutulak sa atin na kilalanin ang karapatan ng Diyos na ito. Yung basic yung tinitingnan natin dito. Ano nga ba talaga ang karapatan ng Diyos na ito sa kanyang nilikha? So tingnan natin, doon sa ating tinignan kanina, ay ang Diyos ay manlilikha. God is the creator. Ito yung pinaka-basic na dapat nating maunawaan. Hindi lang ang Diyos ay tatalon tayo kaagad dun sa attributes ng Panginoon na God is love. So, God is love is nararapat niyang mahalin ako kasi nilikha niya ako. Hindi. Tignan natin sa pinaka-foundation, pinaka-basic sa aming pag-aaral nga ng pagka nagpa-family devotion kami. Alam ni Kali, sasabihin niya pagka matutulog kami, God created the light. He gave Kali the toys. So lahat ng sinasabi namin na maaaring makita niya sa kanyang paligid ay ibinigay ng Panginoon sa kanya. Even sinasabi namin sa kanya, even si Mommy and Daddy, bigayan sa'yo ng Panginoon. So tignan din natin na ang tao ay kasama na sa nilikha. Kasama ang tao sa nilikha ng Diyos. And also, the uniqueness of man in creation. Doon sa devotion ko kaninang umaga, tinignan ko yung sa Psalms chapter 8, tinignan ko yung ganda ng paglilikha ng Panginoon sa tao. Sinabi ng salita doon na nilikha mo siya na maliit lamang sa lahat ng iyong mga kalakihang ginawa.
at binigyan mo siya ng kapamalaan. So, yung uniqueness ng paglilikha ng Diyos sa tao, sinabi dun sa ating binasa ay mamamahala siya sa lahat ng gumagapang, sa lahat ng uri ng hayop ay papamahalaan niya. And also, yung sinabi dito na the ability of man to have a relationship. Ang tao lamang ang may kakayanan makipag-ugnayan, lalo dito sa kanyang manlilikha. Hindi lamang siya mamumuno, kundi may kakayanan din siya na magkaroon ng ugnayan. Paano natin ito titignan? Sinabi dito sa Psalms 100 verse 2 to 3, sambahin ninyo ng may kagalakan ang Panginoon, lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa, kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. So tingnan natin ang mga bahaging ito. Sinabi dito na ang tao ay nilikha upang magkaroon ng masayang kaugnayan sa Diyos. Sinabi dito na sambahin ninyo ng may kagalakan. Lumapit kayo sa Kanya na may umaawit sa tuwa. So itong Diyos na ito ay dapat magalak ang tao sa Kanyang manlilikha na kilala niya itong Diyos na ito na Kanyang sinasamba. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. So itong taong ito ay dapat may masayang ugnayan siya sa Kanyang manlilikha. At ang tao ay dapat magsaya sa karapatan ng Diyos sa Kanya. Yes, may karapatan ng Diyos sa atin. Hindi ito parang mga rallyista. Kung diba, minsan titignan nyo yung mga rallyista kung paano sila talagang ipinapakita na tinutulugsa nila ang government na may karapatan na mamuno sa kanila. Makita nyo sa kanilang postura, 'di ba, nakatikom ang kanilang kamay. Ganito tayo ang tao ngayon sa karapatan ng Diyos sa Kanyang nilikha. Nakatikom ang kamay sa harapan ng Diyos. Ngunit sinabi dito na ang tao ay dapat magsaya sa karapatan ng Diyos sa Kanya. Sinabi dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon, ang Diyos, siya ang lumikha sa atin at tayo'y Kanya. So tayo'y Kanya. Yung invention, yung pagkalikha sa atin ng Panginoon ay para talaga tayo sa Panginoon. Mamaya titingnan pa natin yung mas malalim pa dito at sinasabi dito na ang tao ay nilikha upang maging katulad ng Diyos sa pag-uugali at sa katangian. Paano natin nasabi kanina dun sa Genesis? Nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Hindi tayo nilikha sa kung ano paman. Nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Kung inyong titignan, di ba, bago nilikha ng Panginoon yung mga may buhay, nilikha niya muna yung mga kakailanganin. Ang hiptapawid, ang kapatagan, at ang karagatan. Bago niya nilikha ang isda, nilagyan niya muna ng karagatan. Bago niya nilikha ang mga hayop na gumagapang sa lupa at naglalakad sa lupa, nilikha niya muna ang lupa. At ang himpapawid ay para sa ibon. So, ngunit ang tao, wala sa ano pa man siya nilikha, kundi ayon doon sa wangis ng Diyos. At ganito natin titignan ng mga bagay na ito, na ang tao ay nilikha upang maging katulad ng kanyang Diyos sa pag-uugali at katangian. So, tandaan natin na ito ang digdidad ng tao at hindi tulad ng hayop. Na ang tao ay may dignidad na wangis ng Diyos. 'Di ba ang hayop pagka siya ay lumabas siya sa sinapupunan ay kaya niya na kaagad tumayo. Mga ilang seconds o minutes pa lang kaya niya nang tumayo. Pero ang tao ay pag lumabas siya ay inaalagaan siya. Sinusustain siya ng nagluwal sa kanya. Ganito ang pagkakalikha sa tao, na may kakayanan siyang magpanatili, mga laga,
kaloob ng mga katangian na nauukol din sa kanyang nilikha. Dahil sinabi natin na ang paglikha sa tao ay naiiba sa lahat. Namumukod tangi sa sannilikha. Ang paglikha sa tao ay ayon sa wangis ng Diyos at ito'y may kakayahan na namumukod tangi sa lahat ng sannilikha. Ang makipag-ugnayan, mamahala at mangalaga. Hindi ito ibinigay sa kung sino pa mang nilikha, kundi sa tao lamang na ayon sa wangis ng Diyos siya nilikha. So, maglalagay sa ating isipan yung pinakalayunan nito. Babalik tayo dun sa shorter catechism natin na what is the chief end of man? Ano ba yung pinakahangganan ng paglikha ng tao, ng Diyos sa tao? Ang sagot natin, the man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. So ang pinakalayunin pala ng buhay at hangganan ng tao ay makapagbigay luwalhati sa kanyang manlilikha sa Diyos na ito at kilalanin ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ito dinedemand ng Panginoon, kundi otomatiko ito. Ayon ka sa wangis ng Diyos nilikha at nararapat na yung wangis na iyan ay dapat nakapagbibigay luwalhati sa lumikha sa iyo. Maranasan ang katangian ng kanyang pagka-Diyos. Makinabang sa pagpapala ng Diyos na ito. Sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, itong haring ito, maaaring naranasan niya lahat ng ganda ng buhay o yung mga tinatamasa ng karangyaan sa buhay nito. Ngunit lagi siyang dumarating sa lahat ay walang hanggan, walang kabuluhan, paghahabol sa hangin. All is vanity. Yung brevity ng buhay, sabi niya, ang ikli lang ng buhay na pinagpapaguran natin yung mga bagay na ito sa ilalim ng araw. At pagkatapos, wala na, matatapos na ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, sinabi niya sa huling chapter, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So dito tayo nilikha na dapat hindi ito dinidemand sa atin ng Panginoon, kundi ito ay otomatiko. Ito ay nagiging fountain of our heart. Bumubukal sa ating puso na kilala natin itong Diyos na ito na ating sinasamba at hindi ito dinidemand sa atin. At maalala din natin kung paano sinabi ito ni Jesus sa Sermon sa Bundok. Kung paano itong Diyos na ito, bagaman yung mga makasalanan ay talagang tahasang sumuway sa pagkalikha ng Panginoon sa kanila. Ngunit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 5 verse 45, sapagkat pinapasikat niya ng Diyos ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. So even yung pinaka most sinner, yung pinaka chief sinner, o maaaring pinakamasama sa lipunan ay sinusustentuhan ng Panginoon. Hindi ito dahil karapatan nila, dahil ito ay paglilikha ng Panginoon. At kung titignan natin sa Romans chapter 11 verse 36, sinabi dito, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, para sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. So kung titignan natin ang mga salitang ito, titignan natin ang tamang tugon sa kabuuan ng karapatan ng Diyos. Una, tignan natin, mula sa Kanya. So sinasabi dito na pinagmulan. Ang Diyos ang pinagmulan. Sa Diyos nagbuhat ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, nagpapanatili siya. He is the sustainer of all things. Hindi ito parang deism na pagkatapos likhain ng Diyos ang sannilikha ay iniwan niya na ito na mag-sustain ng kanyang sarili. Hindi. Kung titignan natin na even nag-fall ang creation sa sin, is
ang Diyos pa rin ang nagsusustain ng lahat. Sinabi dito sa pamamagitan niya na nagpapanatili siya sa lahat, ang kanyang kapangyarihan ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Ang Panginoon, ang lahat sa kanya ay pinapanatili niya. At sinabi dito, para sa kanya, para sa kanyang pinakalayunin. Ano yung layunin ito? Ang kanyang kaluwalhatian, ang layunin ng lahat ng bagay. Sinabi doon sa Isaiah chapter 42, mga verses na yan, sa chapter 42 verse 8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, hindi ko ibinibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o akin mang kapurihan sa lahat ng mga larawang inanyuan. Sa chapter 48 verse 11, ang ginagawa ko'y para na rin sa sariling kapakanan. Paghamak sa ngalan ko'y hindi ko pahihintulutan. Ang karangalan ko'y tanging akin lamang. Walang makakahati kahit na sino man. So tinitingnan natin ito na exclusive lamang ang kaluwalhatian sa Panginoong ito, sa manlilikhang ito. At makikita natin sa Psalms chapter 24 verse 1 na ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng naririto, ang sanlibutan at lahat ng naninirahan dito. So kung titignan natin, magtutulak ito sa atin na magiging thankful tayo, magiging grateful tayo even in pinaka-smallest thing na nare-receive natin. Pagising natin ng umaga, gaano tayo na-amaze na hindi kinuha ng Panginoon ng ating buhay nang tayo ay matulog ng kinagabihan. Alam ba natin na pagtulog natin ng kinagabihan, nagigising tayo ng umaga? Pagmulat natin ng mata, ano ang ating tinitingnan? Lord, you're so grateful. You are so great that you sustain my life again. Tinitignan natin na nagiging mapagpasalamat tayo sa ating paggising ng umaga. Ang biblikal na kapahayagan ng pagkilala sa mga karapatan ng Diyos ay sa Kanya ang kaluwalhatian. Anong panto tinignan doon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians? Whether you eat or drink, do it for the Lord's glory. Bakit whether you eat or drink? Dahil yun yung pinakapangunahing kailangan ng tao na pasustain yung kanyang physical na pangangatawan. Kaya sinabi doon na whether you eat or drink, do it for the Lord's glory. Ang lahat ng maaaring tamasahin natin o gawin natin sa buhay na ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagluluwalhati sa Diyos, pagsamba, paglilingkod, pagsunod, pagtitiwala, ang pagkilala sa kanyang, especially ang pagkilala sa kanyang kabanalan. Ano nga ba ang unang nilikha ng Panginoon? Ano ba ang unang binigkas niya nang likhain niya ang sanlibutan? Let there be light. At mababasa niyo dun sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14 na yung ilaw na iyon hanggang ngayon ay tumatanglaw sa atin. Who is that light? Kung titignan natin si Christ. Doon sa chapter 1 ng John, sino itong ilaw na tumatanglaw na ito? Ito ang Panginoong Jesucristo, nawangis ng Diyos. At kung titignan natin sa sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, sinabi dito na, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Dito ay matapos mailatag ni Apostol Pablo ang mga katotohanan sa sa paglilikha, pagpapanatili ng Diyos sa kanyang kahabagan, pagpapatawad at pagliligtas. At nabasa natin ang pagbibigay luwalhati niya sa Diyos na ito sa Romans chapter 11 verse 36. Dahil na-amaze siya kung paano itong fallen world na ito ay sinustain ng Panginoon,
ay namangha siya na even yung fallen creation ay ang Diyos din mismo ang nag-provide ng ikaliligtas ng mapapahamak na sanlibutan. At lahat tayo ay tungo doon sa kapahamakan na iyon, ngunit sa kahabagan ng Diyos na ito ay nasabi niya doon sa Romans chapter 11 na para sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. At kaya ditong sinabi niya na kaya nga ang tanging magtutulak sa atin na makapagbigay luwalhati ay ang kanyang kahabagan ng ating pagkatao ay iniaalay natin bilang handog na makapagbibigay lugod sa Diyos. Dahil sa iniwawangis ito ng ating Diyos sa Panginoong Jesucristo. Ito din naman ang sinabi ni Apostol Pablo, di ba, sa Romans chapter 8 verse 28 to 30, sinabi doon na alam natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat mula pa'y alam natin na ang Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid at mga pinili niya noong una ay Kanyang tinawag at ang mga tinawag ay Kanyang pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay Kanya namang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. So, yung ang magtutulak lamang sa atin upang tayo ay makapagbigay luwalhati sa Panginoon ay first, una kilalanin natin itong sino itong Panginoon na ito at ano yung kalagayan natin sa atin, ano yung kalagayan natin sa harapan ng manlilikhang ito. Tayo ay fallen creatures, ngunit ang Panginoon ang nag-sustain, siya ang nagpanatili, siya din mismo ang nag-provide. Ang pag-uugali at pagkilos na nagbibigay karangalan sa Diyos, tulad ng ating sinabi dun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, do it for the Lord's glory. Kaya kung ganito ang katotohanan ang nagpapakita sa ating katayuan sa Diyos, mag-iiwan sa atin ng mga katanungan na pagsusuri na ang ating bang buhay ay naghahanap ng ikaluluwalhati ng Diyos. Kung ang makapagbigay luwalhati sa Diyos ang layunin ng ating buhay, ginagawa ba natin itong may intensyon? Nasa Diyos lamang ang luwalhati? Or baka ginagawa natin, kaya nga sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, ay huwag ninyong gawin ang mga bagay na parang paligsahan, na parang itinataas ninyo ang inyong sarili. Gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Mamaya may mga babanggitin tayo sa ating pag-aaral, sa ating mensahe mamaya sa pangangaral, at makikita natin ang iyo bang buhay ay kumikilala sa mga karapatang ito ng Diyos sa iyo, na siya ay iyong manlilikha at nauukol lahat ng iyong ginagawa para sa kanyang kaluwalhatian. Inuuna mo ba ang mga bagay na ikaluluwalhati ng Panginoon? O may nararamdaman ka ba na tila ang Diyos ay malayo o laban sa iyo? Mag-iwan ito sa atin ng pagsusuri na, para saan nga ba ako nilikha? Para saan nga ba ako nabubuhay? O para saan nga ba ako bumabangon? Para sa kape, hindi. Para saan nga ba ako nilikha? Sino itong lumikha sa akin? O lumilipas ang bawat araw na ginagampanan natin ang ating tungkulin dahil ito ay nararapat natin gawin at walang katuturan dahil iyon ay alam natin na gawain natin, ngunit saan ito natin inaalay? Baka sa ating sarili, ngunit hindi ito para sa Panginoon. At sa mga bagay na ito ay iniiwan ko na maaari po kayo magtanong ano pong gusto nyo linawin o violent reaction. Baka yung iba dito naniniwala sa Darwin principle. Question po.
So maaari din natin tingnan na yung mga bagay na maliliit nating ginagawa, especially pagka yung mga nanay sa loob ng tahanan, yung mga ginagawa ba ng mga nanay para dun sa kanilang asawa? Hindi, kung titignan natin yung ministeryo ng ating Panginoon, sino yung mga nangunguna sa mga gawain na pangangaral ng Panginoon, especially yung mga kakailanganin nila. Sino yung eager na babae na nagpatuloy sa Panginoon? 'Di ba itong si Martha? Yung mga bagay na iyon, even yung anong tinuro ng Panginoon sa mga magulang na babae, sa kanilang mga anak. Magtuturo sila ng kanilang mga anak. Iyan ay task din yan sa inyo ng Panginoon. Yan ay ibinigay sa inyo ng Panginoon. Diyan kayo nilikha. Ano ba yung kung titignan natin sa Genesis? Hindi naman na sinabi na na maging alila ni Adam, kundi helpmate. Helpmate siya ni Adam. At kung tingnan natin, baka kung may mga pag-iisip tayo na lagi na lang akong gumagawa ng bagay na to, na ganito ganyan. Tingnan natin, bumalik tayo sa salita ng Panginoon. May mga ganun ding instances sa mag-asawa, ngunit kung talagang mananampalataya ang mag-asawang ito, babalik sila doon sa kung saan sila nilikha. Minsan, yung katulad ng laging tinuturo sa amin ni Pastor Rene, na yung itinuro sa lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Utos yun sa lalaki. At sinabi sa babae, magpasakop ka sa iyong asawa. Ang nangyayari is, dinedemand ng babae na mahalin mo ako kasi sinabi yan sa iyo ng Panginoon eh. Dapat mahalin mo eh. Ang babae naman, ang lalaki naman, dapat magpasakop ka muna bago kita hindi. At yun ay utos ng Panginoon sa bawat isa na dapat maging matapat tayo na gampanan natin iyon. Dahil tungkulin natin at doon natin makikita na nagbibigay luwalhati tayo sa Panginoon kung matapat natin sinusunod ang mga bagay na yun. Kung wala pong tanong o paglilinaw, tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, aming mapagpala at mahabaging Ama, purihin kayo o Diyos at dakilain kayo na tunay na ang buhay na ito ay sa iyo nanggaling. Kayo ang nagpapanatili nito, kayo ang kukuha nito, ngunit sa kaiklian ng buhay namin ito, O Diyos, maaari na may kaisipan kami na gampanan lang namin ang aming tungkulin sapagkat pagkatapos nito ay hahantong kami sa hangganan at pagkatapos nito ay wala na. Ngunit Panginoon, sinasabi ng inyong salita na ang lahat ng bagay na meron kami ay marapat na makapagbigay luwalhati sa aming manlilikha. Nawa o Diyos, ang mga katotohanan ito na inyong ipinakita na ikaw na Diyos na manlilikha sa amin ay may karapatan na hingin o karapatan na pagtuunan ng pansin na para saan kami nilikha, kundi ito para sa inyong kaluwalhatian, O Diyos. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maglinger ito sa aming kaisipan, even in smallest things na aming ginagampanan, ay isipin namin na makapagbigay luwalhati ito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na kayo ang maluwalhati sa buong maghapong ito, sa aming pagtitipon, at kayo po ang patuloy namin inaasahan sa lahat ng ito. Sa tayong pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo, itong ang panalangin.